Okay, so discuss natin tong statically indeterminate problem sa strength of materials. The rigid bar of the legible weight is pinned at O and attached to two vertical rods. Assuming the rods were initially stress-free, what is the largest P that can be applied without exceeding the stresses in steel and bronze, no? So ito, statically indeterminate siya kasi pag dinrawing mo yung FBT natin, okay, ito yung vertical reaction sa O, horizontal reaction sa O. Ito yung vertical force P. Tama? Tapos, ito yung force sa steel, force sa bronze. Okay, then 1.5 meter, 1.5 meter. No? Okay. So now, pag nag-summation moment tayo sa O, okay, dyan na tayo mag-moment kasi para hindi natin i-consider yung reaction dyan sa hinge. No? That is 1.5 force sa steel plus 3 force sa bronze is equal to 2P. Okay, so bakit siya statically indeterminate? Kasi hindi pa natin alam yung force sa steel and force sa bronze, no? Okay, di ba siya ma-solve, no? Okay, pero, yun nga, gamit yung compatibility equation ng deformation, malalaman natin yan, no? Kasi given naman tayo ng allowable stresses nila. Okay, so na, paano yung malalaman yung compatibility equation? Okay, hindi lang siya basta steel equal sa bronze, no? Kasi depende na yun sa figure, no? Okay, kasi dito, pag in-imagine natin yung deformation yan, nag-apply tayo ng load P dun sa kunwari ito yung ating rigid bar, no? Nag-apply ka ng load P dyan. So, dito, syempre, ibaba yan, no? Okay. Imagine lang natin yung deformation. Since pin yan, magiging pag ganito yung itsura ng ating deformation, no? Okay. Ito yung point O mo. Okay. Ito yung deformation ng steel. Ito yung deformation ng bronze. Okay. Now, lagyan natin yung units. 2 meter, 1.5 meter, 1.5 meter. Okay, so ito yung deformation ng ating point P, no? Okay, dyan kasi tayo mag-apply. Pero ang kailangan lang naman din dito is yung the steel at the bronze. Okay, so anong relationship yung mga form natin dyan? Notice, di ba? Similar triangle lang, di ba? Okay, itong triangle lang na yan, tsaka itong maliit. Okay, so mag-similar triangle lang tayo para ma-establish yung relationship sa steel at bronze. Deformation ng bronze over 3 is equal to deformation ng steel over 1.5. Okay, similar triangle lang. Okay. Cross multiply, we have deformation ng bronze is equal to 3 over 1.5. That's 2 deformation ng steel. Okay, so now, di ba? Deformation, force times length over area times modulus of elasticity. Pero, di ba, itong P over A, pwede natin siya palitan ng stress. No? So, we can rewrite this as stress times length over E. Okay, kasi ang given sa atin ay allowable stresses. Okay, so P over A, rewrite natin siya in terms of stress. No? Okay, now plug in. Okay, stress sa bronze times, ilan yung length ng bronze natin? Base sa figure that is, ito, 2 meter over 83 is equal to 2 stress sa steel all over ilan yung length ng steel natin? Ito, base sa figure 1.5, no? Ito. Ayan, 1.5 over yung E niya ay 200. Ayan. Ito, 200 GPa. So now, dito, tatry muna natin yung case, no? No? Try natin na 150 MPa yung sa steel natin, no? Assume muna, no? Assume natin na yung stress sa steel ay 150 MPa. Okay. So, ang goal natin dyan, kasi given tayo ng allowable stresses, dapat yung makuha natin stress sa bronze kapag ka 150 yung steel less than 70. Okay. Kasi pag nag-exceed yun, sabihin mali, no? Kasi dapat, ayan yung limit nila na stress. Eh. So, try natin. No? Sige. Ayan. Kung 150 yun sa steel mo, ito yung sa bronze, times 2 over 83. That's 2 times 150 times 1.5 over 200. So, dapat less than 70 siya. 93.375. Okay? So, magiging stress natin sa bronze, 93.375.
375 MPa, which is greater than 70 MPa. Okay, so sabihin, wrong assumption to. Okay, kasi nga, ang allowable lang ng bronze, no? Ang kaya niya lang ay 70. Okay, so yan yung concept niya. Dapat hindi siya mag-exceed yun. Since nag-exceed ng 70, mali assumption. So, ang try naman natin ay assume natin na, okay, mali yung unang assumption na yung stress sa bronze ay 70 MPa. Kasi maximum yan eh, di ba? Yan yung maximum na kaya niya. Yung pinapahanap naman kasi sa atin is yung largest load peak. Okay, so kailangan natin consider yung maximum na case, no? Ayan, so dito, palitan natin to ng, ito naman yung 70, tama, is a bronze. Tapos itong 150, ito naman yung unknown. Ayan, shift solve natin. Ayan, 112.4498. Sa steel natin is 112.4498 MPa, diba? Which is less than naman siya sa 150 MPa. Okay, so sabihin, tama yung ating assumption, no? Okay, so meaning, ang gagamitin natin na force sa bronze ay ito, and ito naman yung sa steel. Okay, so yan, masolve natin yung force P, di ba? Kasi ito, di ba? Kopyahin na lang natin to, no? Ito yung nakuha nating equation kanina, no? Sa equilibrium equation. Yan, di ba? Di ba, alam naman natin na yung force equal lang naman siya sa, di ba? Stress is equal to force over area. And therefore, yung force natin ay stress times area. Papalitan lang natin yan. 1.5 times stress sa steel, area ng steel, is equal to 3, wait, plus 3 times stress sa bronze, times area ng bronze, is equal to 2P. Yan. So, plug in lang, 1.5, 112.4498. Ilan yung area ng steel natin? That is 900. Plus 3, stress sa bronze sa 70, then area ng bronze, which is 300, is equal to 2P. Okay, therefore, ating P. Okay, take note na lang sa units na wala namang sinabi na units sa sagot. Pero ang unit nito, since MPa yan, tapos ang area mo ay naka-mm squared, ang matitirang unit sa'yo ay Newton. Okay? So, naka-Newton yung sagot natin dito. Ayun, so plug in na lang yan, no? Input na lang 1.5 times 2.4498 times 900. Yan. Plus 3 times 70 times 300 equal to 2p. Yan. Shift solve natin. And 1 lang 107403.613 Newton. Yan. Ito na yung ating answer. Kaya kung gusto mo i-convert sa kilonewton, divide lang ng 1,000. Pero okay na yan. Okay, so ganun na natin sinolve yung problem natin. Okay, so thank you for listening.